Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Yung nangyaring palitan ng putukan dyan sa drama, dyan sa Senado mga ka-Wonder, na kung saan marami nagtatanong kung para saan ba yung nangyaring yun. Kasi nakita nila naka-dressed up na, naka-vest na itong OSA at may presensya ng mga PNP Marines na naka-full battle gear. At of course, aside from that, may mga presensya doon ng mga security details ng mga senador. Ay ang naisip lang nila mga ka-Wonder, isang dahilan lang. Pero bago yan, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Hit subscribe, lalabas pong bell icon, and please choose all. Ang tanong mga ka-Wonder, nasaan si Senator Bato? Kasi maraming naniniwala na yun nga, kaya raw naka-vest at naka-battle gear, naka-alarma, naka-ready itong mga nabanggit natin, mukha raw may lulusob sa kanila. Kaya nga sa video nitong si Cayetano, sinabi niya, we are under attack. Sabi niya ganun. No? At kanya-kanyang mga video, mga Facebook Live, itong mga majority. At mukhang kinu-question, nasaan daw yung minority? Hello, tapos na ang sesyon. Anong oras na nun? Siyempre, nagsiuwian na yan. Kumbaga, parang mandato na ba yan na kailangan mag-Facebook Live kayo para inform na ganyan, ganyan? No? Yan na ba yung norm ngayon? Kaya nagtatanong sila, anong ginagawa nyo dyan? O sasabi nga nila, may caucus daw sila ng ganong oras. Ewan ko kung ilan yung mga yan, 13 ba? O, hindi natin alam, Pero yan yung mga dating minority na naging majority na. Sila Cayetano, sila Amy Marcos, sila Jinggoy, at sila Joel Islord. Sila po yung nagko-caucus dyan. And then, yun na nga, under attack daw sila. Huhulihin na raw ba sila? Kaya tumulat nga itong si Amy Marcos dyan kay PBBM na para daw humihingi ng intervention siguro, para alamin ang nangyari dyan sa Senado. At sabi nga ni PBBM, wala siyang alam dyan dahil sabi niya sa NBI, stand down. Ibig sabihin, huwag makialam. Kaya wala po yung NBI dyan that time, early this morning or in the afternoon, around that day, na may daylight pa. Sabi nga ng reporter, hindi, nasa Senado po kayo. Nung umaga yun, kasi nga, siyempre, kailangan namin pumunta doon. Parang may mission sila or order. Pero dahil nga sa sinabing stand down, umalis sila sa area o sa perimeter ng Senado hanggang sa labas. No? So, yun ang nangyari. Ang bandang 11 a.m. na nakita nyo sa video na bumababa si Bato, nagpapatawa pa nga Parang sabi niya, natatain na raw siya, parang gano'n ang pagkakasabi. Yun ang pagkakarinig ko. And then, mga 11, nandun pa raw si Batos, yung mga timestamp na gano'ng oras. And then, nung bago mamataan, tsaka natin pag-uusapan sa isang video, baka masira yung momentum, nandun pa si Bato, 11. Pero by 2:30, nag-time out nag-log out na si Robin Padilla. At sabi nga rito sa video na ito, mga ka-Wonder, ito pakinggan natin. Sa kanila, kasi kinukote mo dito, abante. Oo, itong Tweety Bird na to, Sir Danny, it's just a generic term. But when I say Tweety Bird, we usually mean a source. And when we have a source, we triangulate. So hindi lang to isa. Okay, but I just say Tweety Bird. No, at least 3. At least 3. Okay. So, ang pinaka-latest na sinabi ng ating mga sources, si Senator Robin Padilla, and I dare him to correct me, he should prove me wrong, si Senator Robin Padilla ay nakita sa VIP section or area ng Terminal 3 ng NAIA at around 4:10 a.m. 4:10 a.m.? Yes. And allegedly, kasama daw niya si Senator Bato de la Rosa. So, ang tanong, lumipad ba siya with Bato or sinend off lang niya si Bato? At totoo ba na kasama niya si Bato? Kasi on the part of the Senate naman, another source said that the log-out sheet of Senator Robin Padilla was at 2:35 a.m. So nag-log out na officially si Senator Robin, umalis siya sa Senado 2:35. And then we have the videos and pictures from certain Senate staff which is public at around 12 a.m. or 1 a.m. na si Senator Bato was still in the Senate. Yeah, nakita ko pa rin, mga past 11 parang kausap niya pa yung mga Senate employees, di ba? And yung mga police, kinakamay niya. Kinakamay niya. Pero actually, he was actually, in that video, parang he was going somewhere.
Okay. So yung suot din niya parang naka-jacket or blazer na he was going somewhere. So it's up to Senator Bato. It's his duty. Huwag siyang magalit kung hinahanap siya pag nawawala siya. Huwag siyang magalit pag sinabihan siya, bakit ka andito? Ang tagal niyang nawawala. It's his duty to always tell the people nasan siya. So sa ngayon, hindi siya nakikita sa Senado. Many Senate people do not or are not seeing him Oo. inside the Senate. So yun mga ka-wonder, yun nga ang sinasabi natin, na baka patakasin lang itong si Bato. Kasi by that time, nakita natin siya pababa, sinusundan siya ng media, nakita nyo ba yun? Na yung mga media, siyempre hindi na sila kasya sa elevator, nagkumahog yung mga media, bumaba para salubungin siya at hindi na nila nakita. No? That was around 10 past or 11 past. At upon checking dun sa logout nitong si Senator Robin, nag-logout siya by 2:30 a.m. No? At that time, hindi na nila nakikita si Bato. Hinahanap na ng media. Nasa na si Bato? Yun na yung sinasabi ko, nasa na si Bato? Sabi, siguro tumakas na, which is totoo na pala. Kasi hinahanap na, sabi ni Mel Chanco, nasa na si Ronald Bato de la Rosa? Hinahanap na nila. Alam ko, yun din ang kutob nila. At 2:30, namataan nga ditong si Robin Padilla, around 4:30 or 4:10, dyan sa NAIA Terminal 3. No? At nandoon sa VIP. At di umano, according to Falsis sa kanyang mga Tweety Bird, kasama raw itong si Ronald Bato de la Rosa. Until, siyempre, Tweety lang yan, mga Tweety Birds, ibig sabihin, mga resources niya, na hindi yan pumapalya mga ka-wonder. At biglang may report na pumasok dyan sa DZMM na ito nga, pinatotohanan na, kinumpirma na, wala na nga si Bato sa premise ng Senado. So nakatakas na siya mga ka-wonder. Pumunta lang siya dyan para bumoto at palitan yung liderato para hadlangan, of course, yung impeachment itong si Sara o i-delay. No? Yan yung mga tactics nila. At yun na nga, mas safe siya actually mga ka-wonder kung nasa Senado siya dahil protected siya nitong mga Marines. Nandyan na mismo sa loob. Na may mga iba pang DDS na binabash to si PBBM. Na sabi raw ni PBM na medyo nabubulol na nandyan na talaga sila, taga dyan na sila. Pag ganun-ganun pa ng ulo itong isang DDS na Alaki ba apelyedo niyan, na hindi niya naiintindihan kasi hindi naman siya native Manileño. No? Kung makareact, akala mo naiintindihan niya. No? Ibig sabihin ni PBBM doon na yung mga yan, kumbaga resident, dyan yan talaga nakadeploy itong mga Marines na to, itong PNP na to. I'm not sure kung gaano katagal o talagang regular na sila dyan o dineploy lang sila dyan since may mga ganitong mga reports. Basta ang term is dyan na sila mismo sa loob. Itong PNP, itong Marines, of course kasama na dyan yung OSA na mga Sergeant at Arms at yung mga security details ng mga senador. No? So ang tanong, nasaan na si Bato? Dahil nakita nga siya sa Terminal 3 at yan ay meron niyang domestic at alam ko meron din international dyan na halo. Pero ang tanong, saan ba siya papunta? Sa domestic? Somewhere, anywhere in the Philippines? Or lalabas siya ng bansa? Alam nyo, mas lalo siya ng problema. Dahil sabi nga nung narinig ko report, pwede na i-carry on yung kanyang pag-aresto kahit wala ng court order. Anyway, meron namang warrant of arrest from the ICC. At yan pong pinagtatalunan din ng ibang abogado. Nakakalungkot lang mga ka-wonder, may narinig ako dyan. Sabi nga nila, abogado, sabi nga ni Attorney Conti, babalik na naman ba tayo sa Stone Age? Although ito'y international lawyer at magamat, siguro hindi naintindihan ng ibang mga lawyer na idinidiin nila yung extradition. Kasi nga mga ka-wonder, pag sinabi extradition, country to country, na merong kumbaga agreement o jurisdiction yung bansa na yan, o agreement para kung nagkasala ang isang tao ay pwede nila yan ibabalik, o hulihin o puntahan mismo doon. Pero ito po ay hindi extradition, dahil ang ICC ay hindi bansa. Ito ay isang korte mga ka-wonder. Kaya nga ang ino-order dyan to arrest, gaya ng sinabi kay Digong. So, itong mangyayari ngayon kay Bato, kasi umalis siya dyan sa protection, under the protection or custody ng Senado, siguro nabalitaan niya mga ka-wonder,
na ang tanging applicable lang yung immunity at protection dyan kapag ikaw ay may parusa sa iyong ginawang krimen na 6 years below. Ang kaso ni Bato is crimes against humanity, which is 6 years and above. Sabi nga is reclusion perpetua. So, hindi siya mapoprotektahan. Pwede nga siyang pasukin. Yun nga lang may nagpoprotekta sa kanya. Itong kanyang sergeant at arms na naging mista niya, na naging tao raw yan dati ni Cayetano, na mamaya meron tayong bagong video dyan, update dun sa sinasabing stage ba o hindi. So yan, ang tanong, nasan si Bato? Nakatakas na. At nagagalit na nga si Sentry dito kay John Vic na puro daw papresko at papogi. Yan na nga, nandyan na sa Senado, pinutulungan ka na nga. Pumunta naman yata si John Vic dyan, pero I'm not sure, baka wala na si Bato o hindi natin alam. Pero ang pagkakasabi, pumunta. So kailangan mapalitan na yung DILG, palitan na, no? Walang sama ng loob. Kasi kailangan na yan may action. Kung napalitan na yung USEC dyan ng DILG, sana palitan na rin yung secretary mismo para maging maganda. Kasi may bulong-bulungan eh. Yan bang mga Rimulya ano ba yan? Sa pula sa puti ba yan? Yan ba ay maka Duterte o maka Marcos? May mga ganung bulungan mga ka-wonder. So ayaw na natin yan makita kung yan may mapatotohanan. Siyempre nakakahiya dahil matagal na silang mga Marcos loyalists. Sina mismo nagsabi. Well, yan nga, nasaan si Bato? Pwede na siyang arestuhin anytime dahil may warrant of arrest from the ICC without the court order. Yan po ang pagkakasabi. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na wala na si Bato sa premise ng Senado. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.